Pero habang lumalaki sila, unti-unting napansin ni na Erlinda ang kaibahan ng kanilang tatlong anak kumpara sa ibang bata. Pare, yung si Angie. Suntukan. Hoy, Angie! Alis sa palaka. Angie! Walang Tiga nga dito. bakit. Tatanong ko lang kung sino mas malaki yung manok o ikaw. Ako bakit? Ikaw ay mas malaki nga yung manok sa'yo. Tignan mo. Akang unggoy. Oo. Pangit. Kayo naman. Kumakaaway nyo na. Uy, bakit kayo nakikipag-away, ha? Ang yabang-yabang. Erlinda, tinatanong ko lang naman kung sino mas malaki yung manok o yung anak mo. Ang babansot! Ang laki pa. Totoo naman naman. Ang laki pa naman. Halika na. Huwag niyo sila papatulan, ha? Huwag kayo nakikipag-away. Pasok sa loob. Kwento nyo nga sa amin ang tungkol sa inyong mga magulang. Paano kayo pinalaki? Ano yung mga pangaral sa inyo? Joel, mauna ka. Si mama po, pinalaki po kami sa magandang paasal po. Sabi po niya, wag po namin daw po pansinin kung ano man daw po yung mga alipustang dinaranas namin sa buhay. Aha. Ikaw naman, Juvie, anong naaalala mo? Yung pagiging inaalagaan niya po kami, kung paano nila kami mahalin, turuan ng tama at kung ano. Marami pa po. Mario, bakit hindi natin patingin sa doktor ang mga bata? Kasi parang hindi normal yung paglaki nila, oh. Erlinda, ano ka ba naman? Totoo naman, Mario. Tingnan mo maliliit ang mga anak natin kumpara mo sa ibang bata. Tingnan mo si Juvie, oh. 9 na taong gulang na siya. Pero yung tangkad niya parang 5 taong gulang lang. Si Joel, lalo naman si Angie, tingnan mo. Diba? Erlinda, magiging maayos ang mga anak natin. Patingnan na rin natin sa doktor. Wala namang mawawala sa atin, di ba? Para lang makasiguro tayo, Mario. Sige na. Tawagin ko na yung mga bata. Sige. Mga anak, halika na. Mag-alisa na tayo. Maliliit na kayo sa school. Halika, o dahan-dahan ha, Angie. O, Juvie, Ay, halika. naku, wag kang tatakbo. Dito ka na sa akin, Angie. Halika. Ito, favorite mo. Dok, anong tawag, ano yung medical term sa condition ng ating tatlong guests? Well, in general kasi yan, ang term na ginagamit natin, dwarfism. Dwarfism. Ibig sabihin, maliliit nga sila. These are the two Okay, types of yes. dwarfism. One is yung tinatawag na achondroplasia. Okay. Yung achondroplasia, yan yung iba yung sukat ng ulo, iba yung haba Iba ng naman, bias, oo, iba yung mga punggok, no? Yes, Malaki, oo. pero normal ang size ng ulo. Yung iba hindi, lumalaki din sila. Because there's one, yung tinatawag na proportional dwarfism. Ito yun, yung tatlo natin. Kasi mapapansin mo, Oo nga. parang pinaliit na version Yes, lang correct, sila. oo. In yet proportion. Yung haba ng braso, haba ng binte, Yes. haba ng torso, pareho, hindi Pareho. malalaki yung ulo. Oo. These are what we call proportional dwarfism. Dok, posible ho ba na kung magkamag-anak po ang naging mag-asawa, magiging ganito ang kondisyon ng kanilang mga anak? Erlinda, ano ba? Third cousin ko po kasi si Mario. Marami kasing mga bagay ang nakakaapekto sa pagkakaroon ng abnormalidad ng isang anak. Sa ngayon, wala pang pag-aaral na nagsasabing may dahilan ng pagiging magkadugo ng isang mag-asawa. Pero marami ng ganyang cases dito sa atin, hindi 100% na sinasabing yun nga ang dahilan. Dok, may lunas po ba yung dwarfism?
Nagagamot po ba yun? Well, wala pong gamot para dito. Pwede pong banatin ang buto, pero maaari po nila itong ikalumpo o ikabaldado. Kaya hindi po namin yun nire-recommenda. Karamihan po kasi sa ganyang kondisyon, ang habang buhay na. Ate, ayoko na pumasok na lagi na lang tayong naluloko. Ba't kaya ang late natin? Dapat hinayaan nyo na lang ang labanan yun eh. Diba sabi ni nanay, huwag tayong mga away dahil masama. Ba't kaya ang liit natin? Iwan ko. Kayong tatlo, ha, mga anak? Makinig kayong mabuti sa akin, ha? Huwag kayong magpapaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Dahil yung mga ginagawa nila, kaya nyo rin namang gawin. Kamukaya, nakakapag-aral sila, nakakapag-aral din kayo, hindi ba? At nagsisikap kami ng tatay ninyo dahil gusto namin na at pangarap namin na makapagtapos kayo ng pag-aaral. At balang araw, magkakaroon din kayo ng magandang trabaho. Hindi ba? At hindi nyo na mararamdaman yung iba kayo sa kanila. Alam niyo kung bakit? Dahil nagagawa nyo na rin ang mga ginagawa nila. Baka nga mas higitan nyo pa sila eh. Ha? Apo. Okay. Okay, Nay. Gusto ko na pong ulit pumasok para mag-aral po ako mabuti, para magkaroon ng trabaho, para tutulungan ko po kayo ni tatay na magtrabaho. Salamat, anak. O, sige. Akyat na kayo, ha? Gawa na kayo ng homework ninyo. Tapasok kayo bukas, ha? Ako rin po. Ano? Sasabihin rin po ako. O, sige. Anong gusto mong sabihin? Nay, marami pong salamat sa ginagawa niyo sa amin. Mahal na mahal ko kayo, mga anak, ha? Okay? Naiintindihan niyo ba yung mga sinabi ko? O, sige. Akyat na muna kayo. Gawa na kayo ng homework, ha? Papasok na bukas, ha? Apa, Nay. Ha, Angie? Apa. Juvie, Joel. Salamat! Tayo niyo ako sa taas.